Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Andy Fernando. Ngayong araw is December 11, 2023. Ngayong araw is pagpapatuloy natin yung nasimulan nating series na Growing Deep or Being Rooted in God's Word. Excuse me. Yung Growing Deep is yung pinapanalangin natin na naway lahat ng tao is lumago ng palalim or lumalim yung relasyon nila kay God, or lumalim pa yung pag-uunawa nila, sinasabuhay nila yung mga salita ng Diyos, and na may lumago tayo sa ating pananampalataya sa Kanya, magiging katulad ng lahat at maging sugo tayo ng lahat para in the future is kasama natin sa lahat at tayo lahat ay maliligtas. So yun, dumakot naman tayo sa ating Bible verse ngayong devotion natin. Ang Bible verse natin ngayon is Psalm chapter 119 verse 97. Ang sabi dito is, "Oh, how I love your law. I meditate on it all day long." In Tagalog, iniibig ko ang iyong kautusan. Palagi ko itong pinagbubulay-bulayan. So ayun, di ba pa ang ganda nung Bible niya, pero ang ikli niya, pero ang ganda nung pinapahiwatig niya. Tas yung parang iniibig natin yung kautusan niya, sinasabuhay natin. Tas parang pinagbubulay-bulayan natin to sa lagi ina-adapt natin to, sinasa puso natin. Diba ang ganda nung Bible verse. Tas ngayon dumako tayo sa ating kaaralan. Ito may tatlong bahagi. Una is, reading the Bible requires heart and mind. Yun, sa pagbabasa natin ng Biblia, sinasabuhay natin to, ginagamitan natin to ng puso, emosyon, kaisipan. Yun, pag nagbabasa tayo ng Bible, dalawa yung nagana dyan. Which is ngayon yung sinasabi na heart and mind. Kasi, hindi naman pwedeng isa lang nagana dyan. Gumagana yung heart mo, isinasabuhay mo, pero hindi mo ina-adapt sa kaisipan mo pa, or hindi mo ginagamitan ng isip, puro napipil mo lang. Hindi yan pwede magamitan, naisip mo lang, yung binabasa natin, natututo tayo, pero di naman natin isinasa puso or ginagawa ng buong puso natin. Hindi pwedeng isa lang yung yung kagana dyan. Pangalawa is, reading the Bible result to the wise decision. Yun, kaya nga puso at isip yung ginagamit natin, sabi kanina. Kasi, di pwedeng maghiwalay yan. Pag nag-combine yung dalawang yan, yung nagsama yung ginamitan mo ng puso, ginamitan mo ng isip, pag nag-combine yan, magkakaroon tayo talaga ng decision na tama, or yung wise decision. Ang piliin natin sa buhay para yung mga decision natin sa buhay is maganda. And last one is reading the Bible translate to life. Yun, isabuhay natin yung mga nababasa natin sa Bible, or maging tayo yung mga living translator, or yung mga salita ng kanya ginagawa natin para nakikita ng iba kung ano yung mga natututunan natin at nasa buhay natin. Ngayon, dumako naman tayo sa ating application. Itong application is meron tatlong bahagi. Una is, be fully present in your daily encounter with God. Yun, kailangan natin, yung sa daily natin na pag-pray or yung encounter natin kay God, sa daily devotion natin, kailangan maging kung puso yung focus natin sa Kanya. Hindi pwede yung nagbabasa tayo ng Bible, nagde-devotion tayo, pero yung isip natin iba yung lumilipad, or iba yung iniisip natin. Kumbaga, focus lang tayo dun sa Kanya. And pangalawa is, be wiser than your enemy. Yun, maging matalino tayo lagi. Huwag tayong papadaig dun sa mga mahadlang or sa mga kaaway na talagang hikayatin tayo o udyukan tayong gumawa masama. Ipiliin natin lagi yung magaling or makakabuti sa atin. Maging wiser tayo lagi sa
pag-iisip. Yun. Be a living translation. Ayun, yung na more na inaaral natin yung Word of God, kailangan more natin tong i-adapt sa sarili natin. Hindi na yung pwede yung iniisip lang natin. Kailangan buong puso rin natin itong gagawin. Kung ano yung inutos niya, ayun din yung gagawin natin. Ipakita natin na yung mga nababasa natin is kaya natin i-adapt. And sa discussion natin is, are you growing in your relationship with God? Yun. Pag are you growing? O siyempre, kapag ito ay sabi natin, topic natin kanina na kailangan gagamitan ito ng emosyon, puso, talagang lalago tayo dun sa relationship natin kay God kung isa sa buhay natin to. Hindi naman tayo lalago kung hindi natin to i-adapt or babasahin. Kailangan pag-combine natin yung puso at isip natin. Yung isip natin is malilikas tayo pag binasa natin to. Pero iniisip lang natin yun, hindi natin to isinasa puso. Kailangan pag inisip natin na totoo yung mga word niya and balang araw is darating siya, kailangan mapapil din natin na truly or 100% o 101% na alam natin to at naniniwala tayo dito. Tapos yun, sa prayer naman is sinulat ko ulit sa notes yung prayer ni Pastor Russell. Basahin ko. Father, forgive me whenever my daily devotion becomes a meaningless routine. Forgive me whenever I read the Bible heartless and mindlessly. I read the Bible. Help me become fully present in my daily encounter with you. Let your word change my life. Let me be a living translation of your word. In Jesus' name, Amen. So yun, sana may natutunan kayong madami sa mga discuss ko or sa mga inaaral kong devotion kay Pastor Russell. And sana pinagpapray ko na sana tumami yung mga lingkod ng Panginoon. And sana yung kapag nagbasa tayo ng Bible or ina-apply natin ito sa sarili natin, wag lang basta gamitin ng isip or wag lang basta gamitin ng puso. Kailangan pag-combine natin yon. Kailangan gamitin natin to parehas para mas ma-adapt natin or mas maintindihan natin yung Word of God and ano ba yung sinasabi sa Bible. So, ayun. Ito na natapos yung ating discussion sa ating daily devotion ngayong araw. And maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless.